Ito ay isang lumang TV. Wala pa sa taong 2000 na itinago ko. Sinusubukan kong itong i-improve at ipakita sa mga tao. TV? Para saan po? Bata, ang TV na ito ay mula pa noong taong 2000 at ito ay may malupit na pasabog. Alam mo kung ano? Tingnan mo! Tingnan mo! Oh, ay lang masama. Bakit pa kasi ninyo tinatago? Dapat nyo na po iyang itapon. Ay, gusto ko lang naman ibalik ito sa dati. Kaso tinatawag na akong baliw ng mga tao. Ibalik? Para saan? Iho, baka hindi mo lang maunawaan. Pero ang kultura ay buhay na naglalapit sa mga tao at lumilikha ng alaala para sa bansang ito. Kalimutan mo na yun, iho. Hindi magtatagal, malalaman mo rin yun. Okay ba, iho? Baka makagawa ka ng pagbabago. Ay, ewan. Naku, naligaw na ako.
Nasaan ako? Maligayang pagdating, batang mula sa inaharap. Sino ka? Ako? Ako ay si Juan Pedro at ako'y nakatira dito. Gusto ko nang umuwi. Alam ko, pero ang librong iyan ang nagdala sa iyo rito. At alam ko ang tungkol riyan. Ha? Pasensya? Tumingin ka sa paligid mo. Kaakit-akit, di ba? Alam kong mula ka sa hinaharap at ikaw ang unang taong humipo sa aklat na iyon. Ito'y mahiwaga dahil dinadala nito ang mga tao dito para sa isang hamon. Hindi ko maintindihan lahat ng ito. Halika, hawakan mo ang aking kamay at ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat. Halika! Iisa lang tayo. Mahiwaga ang salinlahi na iyan. Ito ay sinulat mula sa taong mula pa sa nakaraan. Sabi nila, nilagyan niya ito ng sumpa. At ang sabi ay, kung magbabago ang bansa, bawat nakasulat sa librong iyan ay lilikha ng buhay sa loob nito. Yaong mga taong naglakas ng loob na hawakan ito mula sa inaharap, sila ay aagawin ng liwanag nito. Pagkatapos ay nauhulog sa loob ng hanggang sa magsara ang aklat. Ang manunulat ay nag-iwan ng sulat. Mayroong isang paraan upang makalabas sa aklat na iyon at makabalik sa kanyang panahon. Ano yun? Sa dulo ng pahina ay sinabi niya, kung ang isang tao ay nahulog dito, ang taong iyon ay kailangang matuto sa isang buhay na makakagawa ng alaala. Sa kanyang bayang maaari mapangalagaan at sa kultura na hindi kailanman mamamatay sa isip ng tao. Hindi ko maintindihan. Ito ay isang laro kung saan kailangan kitang turuan bilang aking estudyante. At ikaw na aking estudyante ay dapat sumunod sa akin upang malaman ang lahat ng tungkol dito, matuto patungkol sa kultura. Sige, payag ako. Basta't ipangako mo lang na may iuwi mo ako. Ituturo ko sa iyo ang bawat bahagi ng kulturang Pilipino at dapat mong matutunan ang lahat ng ito dahil mapapanatili nito ang alaala ng iyong nawalang kultura. Mukhang madali lang. Pwede na akong umalis. Hindi yun ganun kadali, bata. Basta't panatiliin mo ito sa iyong puso't isipan, ang aklat ay mananatiling buhay. Ano? Lumang-luma na ang libro at sabi ng manunulat, hanggat nasa puso ng biktima ang libro, mananatili ito. Ang kultura ng Pilipinas ay pinaghalong impluwensya ng mga katutubong tradisyon at mga kultura ng mga unang makakalakal at mananakop noon. Simulan natin sa unang yugto. Ito ang pagbabahagi ng wika. Ang opisyal na wika ng Pilipinas ay ang Tagalog na kalaunan ay binigyan ng bagong termino na kung tawagin ay Filipino. Halina at sabay nating bigkasin. Sabihin mo, Fi-li-pi-no. Tama kayo. Ang Tagalog o Filipino ang siyang wika ng mga Pilipino. Pero sa pagbabago ng panahon, minsan makakahalubilo ka sa mga taong may alam din ng salitang Banyaga. Kaya katagalan, bihira na sa mga Pilipino ang nagsasalita ng purong Tagalog. Dito papasok ang lengguwaheng Taglish na kung saan may halong Ingles at Tagalog ang ating sinasalita. Nakikita natin na sa panahon ngayon, puro Taglish na ang sinasalita natin. Sabihin mo nga, Taglish. Tama ka ron. Pero parte pa rin iyan ng ating kultura dahil habang tumatagal ang panahon, nananatili pa rin ang salitang Tagalog.
Ngayon, tukuyin naman natin ang mga diyalekto ng Pilipinas. Alam mo ba na mayroon tayong 134 na pangkat etniko? Wow! Hindi nga. Oo Ron, totoo yan. Sa 134 na pangkat etniko ay may kanya-kanya silang diyalekto. At ang kabuuan naman ng mga diyalekto na mayroon tayo ay mahigit sa 154. Diyalekto? Anong diyalekto? Ang diyalekto ay siyang tumutukoy sa sari-sariling wika ng isang katangian ng isang partikular na pangkat o lugar na mga nagsasalita ng wikang iyon. Halimbawa, sa Pampanga, ang tawag sa diyalekto at mga taong naninirahan doon ay Kapampangan, sa Cebu ay Cebuano at iba pa. Ah, kaya pala. Halina at bigkasin natin ang diyalekto. Una na rito ang Ilocano, o kilala rin sa tawag na Iloco, ang siyang pangunahing wika ng Hilagang Luzon lalo na sa rehiyong una, rehiyong pangalawa, rehiyong ikatlo at iba pang karatig na rehiyon pa. Kuha mo iyon? Sabihin nga natin. I-lo-ka-no. Tama yan Ron. Pangalawa naman sa diyalekto ay ang Cebuano. Ito ang pinakakilala at pinakamalawak na salitang Bisaya at sinasalita ng halos 27% sa buong bansa. Ito ang pangunahing wika sa ilang lalawigan kabilang ang Cebu, Silangang Negros, Bohol, Leyte, Timog Leyte at sa malaking bahagi ng Mindanao. Ito pala ang pinakakilala? Sabihin nga natin. Cebuano. Ito naman ang pangatlong diyalekto, ang Hiligaynon. Ito ay isang uri ng Bisaya na tinatawag ding Ilonggo. Ayon sa pinakakilalang diyalekto nito mula sa lungsod ng Iloilo. Ito ang wika ng nasa kanlurang Visayas lalo na sa Iloilo, Capiz, Guimaras, kabuuan na ng Negros Occidental at sa mga tibog silangang Mindanao tulad ng lungsod ng Coronadal. Sabihin nga natin. Hiligaynon. Ang pang-apat na diyalekto ay ang Waray. Ito din ay isang uri ng wikang Bisaya na tinatawag din namang Waray-Waray. Wika ito ng nasa silangang Visayas, partikular sa buong kulo ng Samar, Hilangang Silangang Leyte at ilang bahagi ng Biliran, pati na din sa Tacloban. Sabihin nga natin. Waray. Ang panglimang diyalekto naman ay ang Kapampangan. Ito ay ang pangunahing diyalekto ng nasa gitnang Luzon lalo na sa Pampanga, pati na rin sa Timog Tarlac at ilang bahagi ng Bulacan at Bataan. Bigkasin natin. Ka-pam-pa-ngan. Ito naman ang pang-anim na diyalekto, ang Bicolano. Ito naman ang pangunahing wika ng mga naninirahan sa tangway ng Bicol sa Timog Silangang Luzon. Sinasalita rin ito sa mga lungsod ng Naga at Legazpi. Bigkasin natin. Bi-ko-la-no. Ay! Teka. May nakalimutan akong ituro. Ha? Ano yun, Juan? Ito. Parati ko nasasabi kasi ang salitang pangunahing wika. Pero alam mo ba Ron na may karatig itong paksa? Ano yun, Juan? Maliban sa Tagalog bilang pangbansang wika, sa karatig na bayan ng Pilipinas ay mayroon din silang pangunahing wika maliban sa Tagalog. Ito ay ang tinatawag na lingua franca. Ito ay isang uri ng diyalekto na ginagamit ng mga individual na tao na mayroong mga wikang pangunahin na nagkakaiba-iba. Kuha mo ba ron? Lingua franca.
Lingguha parangkwa? Lingguha parangka? Kuha ko na. Halina, bigasin mo din. Wa Fran ka. Ayan, nakuha mo ron. Balik naman tayo sa pangpitong dialekto. Ito ay ang Pangasinense o kilala din sa tawag na Bangalatok na kung saan ito ang lingua franca na nasa lalawigan ng Pangasinan. Sabihin nga natin, Nense. Ayan, nakuha mo na. Dito tayo sa pangwalong dialekto. Ito ang Maranao. Ito ay isa sa mga pinakamalaking wika ng mga taga-Moro. Pangunahing sinasalita sa lungsod ng Maranao at Lanao del Sur at ilang bahagi din ng Lanao del Norte. Sabihin din natin, Now. Ito naman ang pangsyam na dialekto. Ito ang Maguindanawon. Ito ay isa ring pangunahing wika ng mga Moro at ng Autonomous Region of Muslim Mindanao. Sinasalita din sa lungsod ng Cotabato. Bigkasin natin. Maguindanawon. At ang huling sikat na dialekto, ito ay ang Kirinaya. Ito ay isang uri ng wikang Bisaya at lingua franca sa pulo ng Panay, partikular sa Antique at ilang bahagi ng dalawigan ng Capiz at Iloilo tulad ng nasa lungsod ng Pasig. Bigkasin nga natin. Nakuha natin mga kaibigan. Ayun pala ang mga wika na sinasalita ng buong Pilipinas. Ang dami pala, no? Pero Juan, alam mo bang kakaunti na lamang ang mga nagsasalita nun ngayon? Tama ka, Ron. Sa tagal ng panahon at sa pagbabago ng teknolohiya, ang batang henerasyon ay unti-unti nang lumilimot dito. Ewan ko ba, Juan? Teka nga, Ron. Kanina ko pa napapansin na wala kang ginagamit na wikang paggalang sa mga nakakatanda. Alam mo ba na may tamang pagtawag sa mga taong nakakatanda sa iyo tulad ng ate, kuya, inay, itay, lolo at lola kahit di mo kilala? Halimbawa sa akin, dapat tawagin mo akong Kuya Juan. Ganun ba? Sige, Kuya Juan. Brofist naman tayo dyan. Hep, hep, hep. Matuto kang gumamit ng po at opo sa mga mas nakakatanda sa iyo. Huwag mong kakalimutan yan. Sabihin mo ang opo bilang pagsang-ayon at po naman sa bawat huli ng iyong salita. Kuha ko na, Juan. Kuya Juan. Mali. Sorry po. Ayun, kuha ko na. Kuha ko na po, Kuya Juan. Ayan, magaling, Ron. Mabilis ka pala matuto. Alam mo yung brofist, Kuya Juan? Ganito yun, no? Galing sa sikat na YouTuber tapos sikat din siyang gamer. Ay naku, Ron. Kanina ka pa di nagpo-po at opo ah. Sandali. Eto, i-bropis mo ito. Gumalang kang bata ka kundi ipapalo ko sa'yo ito.